Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Magandang umaga po sa mga kasama natin ngayon. Umaga-umaga kasama na po natin dito sa ating Daily Devotion. At sa mga nakikita po sa comment section, si Ma'am Jenny, Ma'am Vivian, Larry, Francisco, and Ate Daisy. Hello po sa bawat isa sa inyo. So itutuloy po natin yung ating series po patungkol sa Trusting God in Financial Matters. Ito po yung pagtitiwala sa Diyos. Kahit na kulang tayo, hindi natin alam kung saan kukunin natin mga pambayad sa bills, pang tuition fee, pambayad sa bahay, pambayad sa sasakyan, or ano mga bills na binabayaran natin, no? So, yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Parte po sa pagtitiwala natin sa Diyos pagdating sa financial matters ay pagiging generous. Alam niyo po, iba yung ekonomiya ng Diyos eh. Sa ekonomiya ng Diyos, kapag ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nadadagdagan. Kakaiba po yan, di kagaya sa mundo. Pag nagbigay ka, nawalan ka. Pero sa ekonomiya ng Diyos, pag nagbigay ka, ikaw pa yung mapupunan. So, dito po sa 2 Corinthians chapter 9, si Apostol Pablo po, sinulatan yung mga taga-Korinto upang encourage sila na magbigay ng, mga tulong para sa mga nahihirapan o dumaranas ng paghihirap na mga taga-Jerusalem. Kasi po dumaranas sila ng matinding tagutom ng mga kapanahunan na yon. So si Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Korinto, sige, tulungan niyo sila at kayo'y patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. So ito po ang sinasabi ng mga talatang ito. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog po, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. So, inihanan tulad ni Apostol Pablo yung pagbibigay sa kapwa na para bang nagtatanim ka. Kapag maliit ang tinanim mo, konti ang tinanim mo, konti rin lang ibabalik sa'yo. Pero sabi rito, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ito po ay principle ng Diyos. Kaya po ang mga taong generous hindi nagkukulang. Bakit? Lagi silang pinupunan ng Diyos. So ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. Sa New Testament po, mapapansin niyo po na lahat po ng giving dyan ay voluntary at mula sa puso. Yung masaya ka na nagbibigay ka. Sa Old Testament po kasi may mga requirements kagaya ng tithings, first fruits, requirement po yon na talagang dapat gawin mo. Sa New Testament po, wala na pong tithings, wala nang ikapu, wala nang first fruits. Lahat po yun ay sacrificial giving. Ibig sabihin, bukal sa iyong kalooban. Ayun, dati kasi ang pre-preach ko tithes, no? Requirement yan para sa mga Christians. Kasi akala ko ganun talaga. Yun ang nakagisnan ko, yun ang tinuturo sa amin, mga pastor, mga pinanggalingan o mga churches. Pero pag inaral mo talagang mabuti yung Bible, hindi siya requirement para sa mga Christians. Kasi under the Old Covenant yon, pang mga Israelita lang yun nung unang panahon. Under the New Covenant, under Christ, under grace, lahat po tayo ay nagbibigay voluntary. Pero tandaan natin, mas generous pa yun kaysa sa 10% lang. So the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. Pag sinabi po nating sacrificial, ano po ito eh? Yung may kurot sa puso. Yun yung lagi kong tinuturo eh. Pag magbibigay kayo, may kurot sa puso mo. Wag yung parang barya lang na walang dating sa'yo. Sabi nga ni David, no, I will not give unto my God that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng kahit anong bagay na walang halaga sa akin. Kaya pag nagbibigay ka, dapat mahalaga sa'yo. Importante sa'yo yun. Talagang may kurot sa puso, no? Malalaman mo na mahalaga sa'yo yun pag kinukurot yung puso mo habang binibigay mo, no? At the same time, cheerful, no? Masaya ka. Hindi yung parang sakit na sakit ka. Hindi naman gano'n, no? Cheerful giving. So, number 2 po, the New Testament encourages a cheerful giving. So, may kurot sa puso, sacrificial,
pero masaya ka sa ginagawa mo. Ibig sabihin nun, kasi ganito po yan eh. Pag nagbigay ka, may kurot sa puso, pero hindi ka masaya, hindi rin counted yon sa harapan ng Panginoon. No? Hindi rin natutuwa si Lord na napipilitan ka lang. Kaya nga sabi dito sa mga talata, no? Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Sa Tagalog po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibig sabihin, hindi ka pinipilit ng iba na, oy, magbigay ka ng 10%, 15%, or 5%. Ikaw yung magpapasya kung magkano ibibigay mo. Pero dapat sacrificial yon. Kasi i-offer mo sa Diyos yun eh. Hindi ka magbibigay sa Diyos ng walang kurot sa'yo, na hindi mahalaga sa'yo. So, sacrificial siya, ikaw ang nagdidesisyon, pero maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Okay po? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, pag nagbibigay ka ng may kagalakan, counted sa Panginoon yon. Sacrificial giving, counted sa Panginoon yon. Pero pag sakripisyo lang, hindi ka masaya, hindi counted kay Lord. Pag cheerful giving, pero wala namang sacrifice, hindi pa rin counted kay Lord. Kasi masaya ka nga nagbibigay, kusing lang naman yung binibigay mo, yung kayamanan mo naman na binibigay sa'yo ng Diyos, pagpapala ng Diyos ang binibigay sa'yo, bulto-bulto. Pero ang bigay mo, karampot lang, hindi pa rin counted kay Lord. Hindi masaya si Lord sa mga kuripot, no? Masaya ka nagbibigay, barya-barya lang naman. Kaya mo namang magbigay ng mas malaki. So, the New Testament encourages both sacrificial giving and cheerful giving. Now, number 3 po, the New Testament teaches bountiful sowing and bountiful reaping. Ano pa ibig sabihin nun? Yung New Testament, ang tinuturo po niyan ay yung pag nagtanim ka, maramihan, magaganda yung pinupunla mo mula sa puso para pag umani ka rin, masagana. So, tingnan po natin yung mga talata. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Mga kapatid, ano man sitwasyon natin sa buhay, matuto tayong magbigay. At habang nagbibigay ka, mas lalo ang bibigyan ng Diyos. At pag nagbibigay ka, kahit sa panahong kapos ka, yun yung mga panahon na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, nagtitiwala ako sa inyo. Kahit kapos ako, magbibigay ako. At sa mga pagkakataon na yon, mas lalo kang i-bless ng Panginoon dahil sa pananampalatayang ipinapakita mo sa Kanya. Kaya nga yung team natin, no, trusting God, pagtitiwala sa Diyos in financial matters. Now, tingnan po natin ang ating mga talata. Dito po, ang pinag-aaralan po natin ay 2 Corinthians 9, 6, and 7. Pag tinignan niyo po sa mga susunod na mga talata, sa 2 Corinthians 9:10, sabi po rito, yung Diyos natin, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ano pong ibig sabihin nito? Yung Diyos bibigyan ka ng dalawang bagay lagi. Dalawang bagay. Basahin muna natin sa Tagalog. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. So, huwag niyong sabihin, wala dapat sa atin dito na magsasabing, wala naman kasi akong ibibigay sa kapwa ko eh. Wala naman ako itutulong sa mga kapitbahay ko, wala akong itutulong sa pastor, missionary, Christian organization, mission organization. Sila lang yan, pangmayaman lang yan. Mga kapatid, tingnan natin talatang ito. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Sa makatuwid, kapag may pumasok na blessing sa atin, dalawa po yan. Binhing itatanim, tinapay na makakain. Yung tinapay na makakain, para sa iyon. It's for your own consumption. Pero yung binhi, hindi kinakain ng binhi. Itinatanim ang binhi. So, pag binigyan ka ng Diyos na binhi, wag mong kainin. Kasi pag kinain mo yan, wala nang kasunod yan. Kasi binhi nga yan eh. Tinatanim dapat. Pag tinanim yan, tutubo yan, mamumunga yan, may aanihin ka. Pero pag kinain mo ang binhi, wala nang kasunod. Kasi sinakim mo na eh. So, pag binigyan ka ng Diyos ng binhi, test po yan ng ating pananampalataya. Anong gagawin mo dyan? Itanim mo. Ano ibig sabihin ng itanim? Itanim mo sa iba. Itanim mo sa mga nangangailangan. Mga kapwa mo mananampalataya na talagang nangangailangan, kagaya po dito sa Korinto. Ini-encourage ni Paul na magtanim kayo sa mga mananampalataya sa Jerusalem na dumaranas ng paghihirap dahil sa malawakang tagutom. Yung pera ninyo, resources ninyo, may tinapay kayo nakakainin,
may binhing itatanim, magtanim kayo. At yung tinanim ninyo, tutubo yan, babalik din sa inyo. So, the New Testament teaches bountiful sowing. Magtanim ka ng sagana para sagana rin ang iyong anihin. So, maganda pong talata ito, no? Pag may pera tayo, identify agad natin. Seed for sowing or bread for food? Alin ba yan sa dalawa na yan? No? Now, bilang application po, number 1, practice voluntary sacrificial giving. Bagamat hindi requirement ang tithes, ang first fruits sa New Testament, ang ginagawa pa ng mga New Testament believers ay sacrificial giving. Voluntary, walang sapilitan. Ikaw ang magde-decide kung magkano ibibigay mo. Pero dapat yung bibigay mo, sacrificial, may kurot sa puso, mahalaga sa'yo, at the same time, ginagawa mo ng masaya ka. So point number 2, give joyfully out of gratitude. Yung dahil pinagpapala ka ng Panginoon, dahil sa iyong katuwaan, kagalakan ng nakakatanggap ka sa Panginoon, automatic nagbibigay ka. So you give out of gratitude. You give cheerfully. Masayang-masaya ka nagbibigay kasi pinagpapala ka ng Panginoon. Pangalawa, give joyfully. Nagbibigay ka ng masaya. Out of the bottom of your heart. Out of gratitude. Alam niyo po, hindi mo naman pwede kasing bigyan si Lord eh. Paano mo bibigyan si Lord lahat ng bagay sa kanya nanggagaling? Hindi mo kayang bigyan si Lord eh. Kaya ang utos ng Lord, ibigay mo sa iba. Na pag nagbibigay ka, hindi man laging dapat sa church. Hindi man lagi dapat sa pastor, sa missionary. Minsan, tingnan mo rin, maging sensitive rin tayo sa pangangailangan ng kapwa natin mananampalataya. Yung mga nangangailangan, yung may sakit ang anak, yung walang pambayad ng ospital, pambili ng gamot, bigay mo sa kanila. Natutuwa pa si Lord nun. Kesa sa ibili mo ng hollow blocks at semento sa building project nyo. Baka magalit pa si Lord sa'yo. May mga priorities eh. I think mas nag-glorify si Lord pag tinulungan mo yung kapwa mo mananampalataya na nangangailangan, no? Kesa sa mga pambili ng upuan at computer at pagpapipintura. So, practice voluntary sacrificial giving, give joyfully out of gratitude, and number 3 po, sow bountifully and reap bountifully. Pag nagtatanim ka, gawin mo ng maramihan, no? Generous ka dapat. Generous po dapat tayo. So, we sow bountifully. At sabi po ng Biblia, we will also reap bountifully. Sabi po rito sa talata natin, no? Umpisan nga natin dun sa verse 6. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ito po ay principle ng Diyos. Hindi po ito chismis o kwentong kutsero or kwentong barbero o kung anong principle lang. Principle po ito ng Diyos na pwede nating panghawakan. Habang pinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga financial matters, yung kaperahan natin, trabaho, promotion, business, isinasa-isip natin yung principle na Diyos na pag nagtanim ka ng marami, marami rin ang iyong aanihin. Kasi yung Diyos na nakakakita ng ginagawa mo voluntarily and sacrificially and out of your heart, talagang bukal na bukal sa kalooban mo, siya rin ang magpapala sa'yo. Siyang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi po dito sa verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng buto ng Diyos, itanim mo, ang Diyos ang magmumultiply nun. Sabi rito, multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Upang mas lalo ka pang bumuti. No? Kasi pinibless ka ng Panginoon, mas nagbibigay ka, yung pagiging mabuti mong tao, mas lumalaki, mas dumadami yung iyong mga mabubuting ginagawa. So, isa pong challenge sa atin, yung discussion. Tanong, how do you know which one is seed for sowing and which one is bread for food? Again, pag may mga kaperahan na dumarating sa atin, laging merong bread for food dyan. Pangkain mo yun, pangkonsumo mo yun. Pero lagi kang bibigyan ng Diyos ng butong itatanim. Now, paano mo malalaman alin ang buto at alin ang tinapay? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, usapin natin si Lord. Sabihin natin sa kanya, Lord, thank you for being faithful in providing seed for sowing and bread for food.
Please teach me to identify the seeds meant to be planted, mga dapat ko itulong sa iba, so that I may reap a huge harvest in due time. Let me sow bountifully, so that I may reap bountifully. Let me give cheerfully out of gratitude, because you have been good to me. Use me to become a channel of your blessings. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Brother Edwin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video. Binabasa ko po ang inyong mga comments. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.